Sa muling pag-upo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika, dalawang bagay ang agad niyang binigyang diin na pinag-uusapan ngayon ng buong mundo, ang pagbawi ng kontrol sa Panama Canal at ang pagbili o pag-angkin sa Greenland. Dumating pa sa puntong sinabi ni Trump na handang gumamit ng puwersa militar ang US kung kinakailangan para lang maisakatuparan na makuha ang mga lugar na ito. Kaya marami ang nagugulumihanan. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa intensyon na ito ng Pangulo? Ano nga ba ang pakinabang ng US sa mga nasabing lugar at ano ang papel ng China at Russia upang mas lalong mag-alab ang kagustuhan ni Donald Trump na makuha ang Panama at Greenland? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ang Panama Canal ay isa sa pinakamahalagang daanan ng kalakal sa buong mundo. Bilang paglalarawan sa kahalagahan nito, ang isang cargo ship na babiyahe mula US papuntang Japan ay makakatipid ng 4,800 kilometers kapag dumaan sa Panama Canal, imbis na umikot pa sa dulo ng Argentina na nangangahulugan ng daang libong dolyar na matitipid sa krudo. Kaya sa kabila ng kasaysayan ng Panama Canal na puno ng kontrobersya at tensyon, patuloy itong nagiging sentro ng interes hindi lamang ng US kundi maging ng mga bansa sa Europa at maging ng China. Sa administrasyon ni Donald Trump, malinaw niyang inihayag ang pagbabalik ng kontrol ng Estados Unidos sa Panama Canal. Bakit kaya ito mahalaga sa Amerika at ano ang mga implikasyon ng pagkokontrol ng Estados Unidos dito? Para mas maintindihan nating mabuti, ay mas magandang balikan natin ang kasaysayan ng Panama Canal. Una itong sinubukang itayo ng mga Pranses noong 1881 hanggang 1889. Ngunit nabigo sila dahil sa samot-saring problema tulad ng pagkamatay ng mga trabahante dahil sa malaria at yellow fever, pati na rin sa mga teknikal na hamon. Noong 1904, kinuha ng Estados Unidos ang proyekto mula sa mga Pranses. At sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Theodore Roosevelt, natapos ang kanal noong 1914. Sa pagkakagawa ng Panama Canal ay tinagurian ito noon na isang technical wonder dahil sa dulot na hamon upang ito ay makumpleto. Ngunit ito rin ay puno ng kontrobersya, lalo na sa mga usapin ng pagkuha ng lupa ng US mula sa Colombia at ang pagtatag ng Panama bilang isang independenteng bansa. Sa loob ng mahigit 70 years, kontrolado ng Estados Unidos ang kanal. Ginamit nila ito hindi lamang para sa kalakalan, kundi pati na rin sa military operations nung panahon ng digmaan. Subalit noong 1977, sa ilalim ng Torrijos-Carter Treaties, sa pamumuno ng presidente noon ng US na si Jimmy Carter, na pagkasunduan na ibabalik sa Panama ang kontrol ng kanal sa taong 1999. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan ito ng Panama Canal Authority, isang ahensyang nasa ilalim ng gobyerno ng Panama. Ngunit ayon kay Trump ay panahon na upang ibalik ang kontrol ng Panama Canal sa US. Sa unang araw pa lang ng pagbabalik ni Donald Trump sa White House, malinaw ang kanyang advokasya para sa America First policy at ang Panama Canal na siyang nagdudugtong sa Atlantic at Pacific Ocean na dating kontrolado ng US ay isa sa mga una sa kanyang listahan na gagawin. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit interesado si Trump sa Panama Canal ayon sa mga eksperto. Una ay ang kontrol sa kalakalan. Ang pagkakaroon ng kontrol sa Panama Canal ay magbibigay sa Estados Unidos ng kakayahang maimpluwensyahan ang daloy ng kalakal mula at patungo sa Asia, Europa at Amerika. Sa katunayan ay mahigit 12% ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan dito, kabilang na ang mga produktong petrolyo, grain at iba pa. Kaya naman walang dudang magiging bintahe sa US ang kontrol sa lagusang ito. Pangalawa ay ang strategic military security. Sa panahon ng modernong digmaan, mahalaga ang mabilis na paggalaw ng mga barkong pandigma. Kung kontrolado ng Estados Unidos ang kanal, mas madali nilang magagamit ito sa kanilang mga operasyon. Pangatlo ay ang kompetisyon laban sa China. Ang lumalaking impluensya ng China sa Panama Canal at sa operasyon nito ay isang malaking alalahanin para sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pagbawi ng kontrol, may iiwasan ang potensyal na manipulasyon ng China sa mahalagang daanang ito. Simula kasi noong 2016, isang kumpanyang Chino ang nagkaroon ng kasunduan upang magpatakbo ng ilang mga puerto sa magkabilang dulo ng Panama Canal. Bukod dito, patuloy na nagpapalawak ang China ng kanilang Belt and Road Initiative o BRI na naglalayong palakasin ng kanilang impluwensya sa mga strategic na daanan ng kalakalan. Ang Panama ay isa sa mga bansang sumali sa inisyatibong ito noong 2017. Dahilan upang magbigay ng mas malaking espasyo para sa presensya ng China sa rehiyon. Ang pagtaas ng impluwensya ng China sa Panama Canal ay isang banta sa Estados Unidos. At sa oras
oras na muling makontrol ng Estados Unidos ang Panama Canal, narito ang mga potensyal na benepisyo. Pagpapalakas ng ekonomiya, ang Estados Unidos ang pangunahing bansa na makikinabang sa kalakalan sa pamamagitan ng Panama Canal. Ang direktang kontrol dito ay maaaring magresulta sa mas mababang gastusin sa pagpapadala ng mga produkto palabas at papasok ng US. Pagpapalakas ng diplomasya, ang pagkakaroon ng kontrol sa kanal ay magbibigay daan sa Estados Unidos na magamit ito bilang leverage sa kanilang diplomatic relations sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga bansa sa Latin America. At higit sa lahat ay ang katiyakan sa kalayaan ng nabigasyon ng mga barko ng Amerika, mapa-commercial man o militar. Nakasisiguro ang Amerika sa kalayaan ng nabigasyon ng kanilang puwersa militar sa Panama Canal. Ganon din ang kanilang mga alay na bansa. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa Estados Unidos na muling makuha ang kontrol sa Panama Canal dahil sa mga iilang hamon. Una ay ang reaksyon ng pandaigdigang komunidad. Ang pagbawi ng kontrol sa kanal ay maaaring magdulot ng negatibong reaksyon mula sa ibang bansa, lalo na mula sa Panama at sa mga bansang kaalyado ng China. Pangalawa ay ang Torrijos-Carter Treaties na malinaw na nagbibigay ng soberanya ng Panama sa kanal. Ang anumang hakbang upang bawiin ito ay hayagang paglabag sa naturang agreement at mangangailangan ng masusing legal at diplomatiko na pagsasaalang-alang. Ngunit sa kabila ng mga rason na ito, ayon sa mga eksperto, ang interes ni Donald Trump sa Panama Canal ay nag-uugat talaga sa lumalaking impluensya ng China sa pagpapatakbo dito, lalo na ang paglakas ng presensya ng mga Chinese company sa naturang lagusan. Mula October 2023 hanggang katapusan ng 2024, tinatayang aabot sa 21.4% ng cargo volume na dumadaan sa kanal ay mula sa China. Kasabay nito ay ang malalaking investment ng China sa iba't ibang puerto at terminal sa magkabilang dulo ng kanal na lalong ikinababahala ng US. Sa katunayan ay dalawa sa pinakamalaking pantalan sa nasabing lugar ay pagmamayari ng CK Hutchison Holdings, isang Hong Kong-based company na pagmamayari ng tycoon na si Li Ka-shing na di umano ay may matibay na ugnayan sa CCP o Chinese Communist Party. Ayon pa kay Trump, dahil sa hindi pakikialam ng mga nakaraang administrasyon sa kanal, kaya't walang kahirap-hirap na nakuha ng nasabing kumpanya ang kontrol sa kanal, pero handa itong tibagin ni Donald Trump. Suma total, ang kanal na ito ay hindi lamang isang simpleng daanan ng kalakalan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Para kay Trump, malinaw na ito ay isang simbolo ng kapangyarihan at impluensya para sa Amerika. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling tanong kung dapat ba talagang bawiin ng Estados Unidos ang kontrol sa kanal o kung ito ba ay isang hakbang na magdudulot lamang ng mas maraming tensyon sa rehiyon at sa buong mundo. Sa ngayon ay nakikipag-usap na si US Secretary of State Marco Rubio sa Pangulo ng Panama na si Raul Molino. At ayon sa latest na ulat, nagpahayag si Molino na hindi na i-renew ng Panama ang Belt and Road Deal na pinirmahan nila sa China bilang patunay na takot rin sila sa banta ni Donald Trump at ayaw nilang humantong ang Amerika sa paggamit ng puwersa militar upang mabawi lamang ang kontrol sa Panama Canal. Bukod sa Panama Canal ay isa pang lugar ang pinagdidiskitahan ni Trump at ito ay walang iba kundi ang Greenland. Kahit nung una niyang termino ay naging tampok na sa balita ang tila kakaibang intensyon ni Donald Trump na bilhin ang Greenland na kasalukuyang bahagi ng Denmark. Maraming nagtaka, nagtanong at nagkaroon ng iba't ibang opinyon tungkol sa plano niyang ito. Habang para sa ilan ay tila ba isang biro lamang ito, ang ideyang ito ay may malalim na batayan na base sa economic at geopolitical interest ng Estados Unidos. Ito ang mga nakikita ng mga eksperto ng mga posibleng benepisyo ng Estados Unidos sa pag-angkin nila sa Greenland. Una ay ang strategic location ng Greenland. Ang Greenland ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Atlantic Ocean sa pagitan ng hilagang Amerika at Europa. Ang strategic location na ito ay magiging mahalaga para sa kontrol ng mga ruta ng dagat, lalo na sa panahon ng mga lumalawak na tensyon ng Amerika sa pagitan ng Russia at China. Ang Greenland ay magsisilbing mahalagang daanan, hindi lamang para sa mga barkong militar, kundi pati na rin sa mga commercial ship na pagmamayari ng Estados Unidos. Bukod dito, dahil sa global warming, natutunaw na ang yelo sa Arctic region at nagbubukas ito ng mga bagong ruta para sa kalakalan at transportasyon. Ang pagkakaroon ng kontrol sa Greenland ay magbibigay sa Estados Unidos ng mas malaking papel sa mga negosasyon sa Arctic region at sa mga bagong oportunidad sa rehiyong ito pagdating sa ruta ng kalakal. Sa pagbukas ng yelo sa lugar ng Greenland, hindi nakakailanganin ng isang barko pa na puno ng produkto na dumaan sa Suez Canal sa Egypt. Pangalawa ay ang likas na yaman ng Greenland. Ayon sa latest survey, hitik sa mineral ang ilalim na bahagi ng Greenland. Kabilang ang mga rare earth minerals tulad ng uranium, zinc, graphite,
copper, nickel, gold, diamond, iron ore, at iba pang rare elements na mahalaga sa paggawa ng teknolohiya tulad ng mga smartphone, computer, at renewable energy systems. Ang mga mineral na ito ay may malaking papel sa modernong ekonomiya at ang pagkakaroon ng kontrol sa mga ito ay magbibigay ng malaking kalamangan sa sinumang bansa na magmamay-ari ng Greenland. Dagdag pa rito ang potensyal ng langis at natural gas sa rehiyon na ito ng Arctic. Sa katunayan ay tinatayang aabot sa 31.4 billion barrels ng langis ang nakatago sa kailaliman ng northern part lamang ng Greenland. Kung magiging bahagi ito ng Estados Unidos, magkakaroon sila ng pagkakataon na direktang makinabang sa mga likas na yamang ito. Pangatlo ay ang pagpapalawak ng teritoryo ng Estados Unidos. Ang pagbili ng US ng mga lupain na hindi na bago sa kasaysayan nila dahil noong 1867 binili nila ang Alaska mula sa Russia at noong 1917 binili nila ang Virgin Islands mula sa Denmark. Ang mga transaksyong ito ay nagbigay ng malaking benepisyo sa Estados Unidos sa maraming larangan. Tulad halimbawa ng Alaska na binili lamang nila ng $7.2 million noon. Subalit hitik na hitik ito sa likas na yaman na pinakikinabangan ng Estados Unidos sa kasalukuyan. Sa kaso ng Greenland, ito ang magiging isa sa pinakamalaking teritoryo na lalong magpapalawig sa nasasakupan ng Estados Unidos. Pang-apat ay ang napakahalagang usaping militar. Kahit hindi pa man pagmamayari ng Estados Unidos ang Greenland ay meron na itong mahalagang papel sa military security ng Amerika. Lalo na't naroroon ang Thule Air Base, isang mahalagang bahagi ng defense network ng Amerika. Ang base na ito ay ginagamit para maging early warning system laban sa mga ballistic missile na maaaring magmula sa Russia at para sa pagmamanman sa mga satellite ng kalabang bansa. Ang pagmamayari ng Greenland ay lalong magpapalakas pa sa depensa ng Estados Unidos laban sa mga banta mula sa Russia. Bukod sa seguridad, ang kontrol sa Greenland ay magbibigay sa Amerika ng mas malaking impluensya sa Arctic region na siyang pinag-aagawan ngayon ng maraming malalaking bansa na makontrol para sa kalamangan sa aspetong militar at scientific research. Panglima ay ang epekto ng climate change. Habang natutunaw ang yelo, mas nagiging malinaw ang potensyal para sa pagmimina at iba pang industriya sa Greenland. Ang global warming ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ekonomiya ng Estados Unidos. Ang kontrol sa Greenland ay magbibigay daan sa Amerika na mas makakapagsagawa ng mga pananaliksik at eksperimento sa rehiyon. Ang mga datos mula sa Arctic ay mahalaga para sa pag-aaral ng epekto ng climate change at kung paano ito maaaring magamit upang mapabuti ang ekonomiya at kalikasan ng isang bansa. At ang pang-anim at pinaka-obvious na dahilan ay ang pagpapalakas sa ekonomiya ng Estados Unidos. Ang posibleng pagbili ng Greenland ay hindi lamang usapin ng strategiya kundi pati na rin ng ekonomiya. Ang likas na yaman ng Greenland ay maaaring magbigay ng malaking kita para sa Estados Unidos. Bukod dito, ang mga bagong ruta ng kalakalan sa Arctic ay magbibigay ng bentahe para sa Amerika at sa movement ng kanilang mga produkto para sa buong mundo. Dagdag pa rito, ang turismo sa Greenland ay isang umuusbong na industriya. Ang pagkontrol sa isla ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa Estados Unidos na paunlarin ang sektor ng turismo at magdala ng mas maraming kita mula sa mga turista. At higit sa lahat, ang pagbili ng Greenland ay pagpapakita ng lakas at impluensya ng Estados Unidos sa global scene. Sa harap ng mga isyong geopolitical, ang hakbang na ito ay maaaring magkapatunay sa mundo na ang Amerika ay patuloy na nangunguna at aktibong nakikilahok sa mga pandaigdigang isyu. Sa harap ng mga banta mula sa China at Russia, ang pagkokontrol sa Greenland ay maaaring maging simbolo ng dedikasyon ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan sa Arctic region at sa buong mundo. Bagamat maraming benepisyo ang maaaring makamit, ang pagbili ng Greenland ay may mga hamon din para sa US. Una, malinaw ang posisyon ng Denmark na hindi nila ibebenta ang isla. Ang Greenland ay may sariling pamahalaan at malakas ang kanilang pambansang identity. Ang mga mamamayan nito ay maaaring tumutol sa anumang pagsubok na gawin silang bahagi ng Estados Unidos. Pangalawa, ang pagbili ng isang napakalaking teritoryo ay may kaakibat ng gastusin. Ang pangangalaga sa Greenland, lalo na sa harap ng climate change, ay mangangailangan ng malaking pondo. Kaya naman kailangan timbangin ng Estados Unidos ang gastos kumpara sa mga benepisyong maaaring makamit. Subalit ayon sa mga eksperto, ang ideya ni Donald Trump na bilhin ng Greenland ay isang hakbang na puno ng oportunidad at hamon. Habang maraming benepisyo ang maaaring makamit ng Estados Unidos mula sa strategic location ng Greenland, likas na yaman nito at geopolitical value ng nasabing lugar. Mahalaga rin ang maingat na pagsusuri sa mga hamon. Para sa maraming Amerikano, ang America First ay isang magandang hangarin na binuhay ni Donald Trump. Pero marami rin sa kanila ang nag-aalangan kung kailangan ba talagang humantong ang US sa pang-aangkin na mga lugar na matagal nang may nagmamayari
at may mga tao ng tahimik na namumuhay. Ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba si Donald Trump sa mga balak nitong angkinin ng Greenland at muling makontrol ang Panama Canal? Huwag magkatubiling magbigay ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.